Palagi po akong nasa likuran ni na mama para mag-alalay rin po kay tito. Gaya po ng kapag umihi po siya, kailangan niya pong alalayan papuntang CR. Tapos, ang balita amin, may kinakasama na. Tapos, napaiyak din po. Kasi napamahal din sa akin yung babae na yun. Kasi kapatid po siya ni mama, kadugo po rin po siya. Kung yun na po yung opportunity, bakit hindi po tanggapin? Yan po yung will ni God. Panganay po. Paminsan-minsan po, nakaahaon din po sa hirap pag may huli si Papa. Pag minsan-minsan po, lubog na po sa utang. Ganun. Kaya paminsan naawa ako kina mama, kina Papa. Kaya ginagawa ko yung best ko bilang panganay na makapagtapos ng pag-aaral. Sabi niya, kahit ganito ako makakabuo ako ng pamilya ko. Pero ano nangyari, panandali ang kaligayahan lang. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan. Ayan na, may pupuntahan pa rin tayo ngayon, no? At ito nga ay nasa gilid tayo ng karagatan, no? At inilapit din sa atin ito ni Winslow Vlogs. Ayan, kasama rin natin Kalinga Fair TV. Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo kami at alamin natin ang kwento ng inilapit sa atin na to. Let's go. Ayan mga kalingap, mga kababayan, ayan, nandito tayo, no? At magtatanong tayo kasi natin nakita kanina, no? Ayan, magandang araw po. Ate, may kilala ba kayong Abil? Saan ang bahay nila? Saan ang bahay nila, ate? Naglagpas na po tayo. Naglagpas na ako. Alin dyan? Yan pa ano may blue. Yung may blow. Ayan. Ate, salamat ha. Ayan. So, ayan, balik tayo. Saan ang bahay, ate? Oh. Ate, kilala niyo si Abil? Kaano-ano niyo? Kapatid ko po. Asan siya? Nandiyan po sa loob. Tuloy po. Ate, anong sitwasyon ng ano niya? Bakit nailapit siya sa amin? Para po makakuan po ng tulong na makakuan po siya ng kasi sa ngayon po kasi binibigyan na lang po namin siya ng suporta yung pangangailangan niya po kasi po wala pong nag-iisa po siya dito kasi yung mga magulang ko po nandun po sa ibang lugar nakikipagsapalaran po nakikipagtrabaho po minsan pinapadalan po sila dito hindi naman po yung sapat na ako po ang bilang kapatid niya panganay na po ako po ang nasa akin po siya. Doon po siya sa akin kumakain, doon po siya sa akin nilalakuan. Pero dito po siya sa bahay na po ito, dito po siya gusto niya po mapag-isa dito. Tuwing kakain na lang po, doon na lang po siya sa akin. Pumunta oras ng pagkain, pinapatawag ko na lang po yung kapatid ko. So ito si Kuya. Opo. Yan. So yun nga, ang nag-aalaga kay Kuya ay ikaw. Maliban sa kanya, sino pa? Yung mga anak ko po. Anak mo. Anak ko po, yung panganay ko pong babae na si Andrea. Siya po ang kuan po dito, nagmumonitor po sa ako niya. Tapos yung isa ko po bagang anak na ita. Bakit kailangan siyang i-monitor? Bakit kailangan siyang alagaan? Sa tingin ko naman okay naman siya. May time po kasi na minsan po, nabigla na lang po siya na kuan, bigla na lang po siyang parang nahihimatay. Yung po yung time na po kasi yun, nung nag-iisa po siya dito, buti na lang po, nandito yung anak kong isa, kasama siya nung gabi. Bigla na lang po siyang nahimatay, yung nagkukuan po yung katawan niya, parang kinukumbulsyon. Yun po, kaya po, hindi naman pwede, tapos hindi naman po siya pwedeng mag-isa rito na siyang gagawa ng gawain niya, yung natural pong gawin niya, pagkain niya. Kasi ganyan po sa itsura niya po eh. Ano yung sitwasyon niya sa ngayon? Sa ngayon po, hindi po siya makalakad. Nakakuan po siya. Nakasaklay po yung isang kamay. Tapos yung isang kamay niya po, nakaganyan. Hindi niya maigalaw yun. Stroke ba siya? Mild stroke po. Mild stroke. Naapekta lang po yung sa aksidente niya po. Anong klaseng aksidente? Yung sa motor po, nakakuan po sila sa motor. Kasama yung isang kaibigan niya.
na sumakay po sila ng motor. Dala lang po ng mga, kasi sa totoo lang po, 4 na taon yan walang uwi-uwi po dito. Ngayon po, umuwi siya dito ng nagkataon po ng umuwi siya dito ng March. Tapos po, 4 na araw din po siya bago na aksidente po yun. Nalaman na lang po namin yun, na sa hospital na po siya. Kala nga po namin wala na, pero sa awa po ni God, lumalaban po siya. Kasi sa totoo lang talaga, dami na nagsabi sa amin na hindi makasurvive yung kapatid ko. Dinala po siya dyan po sa ospital, dito lang sa Dunsol. Tapos dinala po siya ng Albay. Doon po siya inoperahan sa BMC, sa Naga. So, yun nga, meron bang nakapasok na sa inyo dito na Team Kalingap? Wala pa po. Wala pa. Wala. So ngayon, ito nga, nandito ang Team Kalingap, nag-araw ng pag-i-scout naman namin. At ayun nga, kasama namin Kalingap Fair at Winslow Vlogs, no? Mayroon kaming isang kasama, si Ambassador Kalingap Jose, ay nasa ibang area naman sila, no? Ngayon, ang ano yung pwedeng itulong ng isang katulad ko dito sa iyong kapatid, sa palagay mo? Yung sa po sana, sir, yung sa financial po sana. Financial. Opo, yung makatkuhan po sa kanya. Tapos, yung gusto niya po, kasi plano niya po kunin yung anak niya kay papa kasi sa mga magulang ko na dito sa kanya tumira. Dahil po sa kamisan po, hindi na lang po siya, pinapasama niya lang po yung anak niya doon kasi po minsan nakikita niyo po ang sitwasyon namin din. Minsan rin manglaot yung asawa ko. Ang dami ko pong anak, ang dami namin sa bahay. Kaya, minsan, yung gusto ko silang humingi na lumapit, pasalamat po ako kasi nakasakuan po na sakuan dito po yung isa po napansin din yung kapatid ko. Ang gusto ko po sana yung may tumulong po sa kanya. Bakit yung asawa niya nasa na? Wala na po. Wala na po. Ilan ang anak niya? Isa lang po. Ilan taon? 4 na taon na. Oh. Dapat nga po mag-aaral yun ng daycare. Gusto sana niya iuwi dito paaralin. Isa lang sabi niya sa akin na, paano yun? Sabi niya sa akin kasi ang dami mo inaasikaso, may mag-aaral ka din. O ang dami mong inaasikaso, paano yun? Kaya, no choice. Tapos, laging minsan nakikita ko po yun, umiiyak yan sa loob. Namimiss niya yung anak niya. Gusto niya makasama yung anak So, wala niya. talaga siyang kasama dito? Maliban sa kanya? Wala po. Wala po. So, ganun ate. Ano pangalan uli? Joan po. Ate Joan, kausapin ko muna si Kuya. Anong pangalan niya? Abil. Abil. Tama. Magandang araw, Kuya Abil. Nangyari sa ulo mo, Kuya? Ito po ay na-operahan, gawa ng pa-accident sa motor. So, na-aksidente kayo sa motor? Opo. Na-aksidente kayo ng motor at na mild stroke din kayo. So, ano nangyari dyan sa iyong ito? Natasan po, tulong na para yung ininga ko, matulungan. Oo. Kasi pitit talaga yung ko. So, ngayon may butas yan. Hala. So, sa ngayon, Kuya, ito nga ang ko dito, yung kasi ikaw mag-isa dito. Paano yan? Buti hindi ka nalulungkot, hindi ka Nalulungkot ko. Gusto ko na nga sana makakaroon ng cellphone para may libangan, hindi ako mabore. So, gusto mo pa? Gusto mo pa? Gusto mo pang mag-asawa? What? Pero si Mrs., kumusta naman ang sitwasyon? Kasi yun nga, sa kwento ni ate mo, ay hiwalay kayo. So, ano naman, wala na talagang pag-asa? Ano po? Bakit? Sa palagay mo? Sabi sa balita, may kinakasama din na iba. Balita, may kinakasama na. Ilan ang naging anak ninyo? Isa lang po. Isa lang. So sa ngayon, sino yung nag-aalaga sa iyo? May isa ko po pamangkin. Isang pamangkin. Yung babae, tapos lalaki. Babae, tapos Yung lalaki. Andrea, opo. Yung bunso nilang maliit. Pasalamat tayo kay ate mo. Kasi andyan sila. Sa likod, tagiliran at harap mo. No?
Magpasalamat ako kahit paano. Nandiyan yung kapatid ko. Grabe. So buti yung paglalakad mo naman kaya mo naman na yung matagalan na paglalakad. Minsan po ano po to? Ito po yung nagsusurrender. Namamanhid, kumbaga. Nangangalay, oo. Ano, tagal tumayo. Ito. Mamani. So ilang taon ka na, Kuya Abel? Dito. 32, nako bata pa. So ate, pwede bang makausap yung anak mo na ano dito nag-aalaga kung para makunan din natin ng konting okay lang pa siya ate? Opo, opo. Ilang taon na po ba siya? Baka naman 7 years old lang to. 19 po. Oh, 19. Okay. Asan si ate? Uy. Ang tangkad ni ate. Sana all. Ate, ilang taon ka na ate? 19 po. Anong pangalan? Andrea po. Andrea. Nag-aaral? Opo. Anong grade? First, Mag-Fisher College po. First year college. So yun nga, nasabi ni mama mo, nasabi nito ni tito mo na isa ka sa nag-aalaga dito sa tito mo. Anong pag-aalaga naman yung nagagawa mo dito kay tito mo? At kailan mo pa naalagaan itong si tito mo? Simula po nung na-accidente po siya. Palagi po akong nasa likuran ni na mama para mag-alala rin po kay tito. Gaya po na kapag umihi po siya, kailangan niya pong alalayan papuntang CR. So kaya mong gawin yun para sa tito mo? Kaya mong magsakripisyo para sa tito mo? Opo. Ayan, grabe yung mga pamangkin mo o pamangkin mo sa iyo, no? So ano masasabi mo sa Salamat kanila? din kasi dyan sila, nasa layod ko. Support sa akin. Kahit na yung ibang tao, hindi na ako papansinin, hindi na ako alaga. Kaya papasalamat ako. So dito sa bahay na to, medyo may kalakihan, ano? Ikaw lang talaga as in ang mag-isa. Nung araw ba, kumusta naman ang pamumuhay ninyo? Lalo na nung magkasama kayong mag-asawa. Okay naman po. Kasi yung time na yon nagsasama kami. Ang ganda yung huli ng isda. So manlalaot ka dati? So, tapos, si mama nagtitinda ng isda dati. Papa nag-laot din. Kaya ang ganda yung takbon dati. So, yun nga kasi nakakapagtaka. Guwapo ka naman. Sana all. Matipunong pangangatawan. Hindi totoo yan. So, nang nagsama ba kayo ni Mrs., hindi ka pa naman ganyan? Ganito na po. Ganyan ka na. Po, So, matagal na pala yan. tagal na po. Oo. Taga saan ba si Mrs.? Taga rito rin. Kaya Palawan po. Hindi Bicolana. Ito po. Palawan. Iiwan ka nga kasi malayo. Joke lang. So, saan naman kayo nagkakilala nun, kuya? Sa ano po? FB. Sa FB. Yan ang mahirap. Pag sa FB. At hindi mo alam kung ano ang tunay na kulay. No? Yun nga po. Grabe. So, kasi sabi mo, taga Palawan. Siya yung pumunta dito. Opo. Siya po yung pumunta dito. So, parang tinikman ka lang. Nagsama kami dito. Mm-mm. Dito siya tumira. Mm-mm. Kaya nakabuo kami ng Isang anak. isang anak. Mm-mm. So, ano naman yung mga sinasabi niya sa'yo? Ano yung mga pangako niya? Sabi niya mag-abroad daw siya para kung mag-abroad daw siya, may pang-support na sa pamumuhay namin. Mm-mm. Pero naka-abroad naman. Hindi naman po. Binayagan ko siya umalis. Punta ng Manila. Mm-mm. Tapos, ang balita namin, may kinakasama na. Mm. Lalaki. Mm. Sabi niya pa naman. So, anong nararamdaman mo sa ganun, kuya, na yun nga, siyempre. Pagkalungkot po. Tapos napaiyak din po. Kasi napamahal din sa akin yung babae na yun. Sige na, kuya, huwag kang umiyak, kuya, ha? Relax ka lang, kuya, ha? Relax kasi yan, medyo, yung sitwasyon, ano? So, balik tayo dito kay Tita Andrea. Ate Andrea pala. So, yun na nga, Ate Andrea, no? Isa ka sa nag-aalaga dito kay Tito Abel ninyo, no? So, ganun. Maliban dun sa mga ganung nagagawa mo, ano pa yung mga
nagagawa mong pag-alaga dito kay tito mo? Kapag binibigyan po ako ni mama ng pera, binibigyan ko rin po siya pambili na ng mga pagkain gusto niyang kainin. Nung minsan po, binibisan, pinapalutuan ko po, tumukulong po ako. Pag minsan rin po, dinadalang ko po siya dito ng pagkain. So, ito si tito mo, di ba? Yan. Yung sitwasyon niya, ganyan. Ilan kayo magkakapatid? Shampoo. Oo, ang dami. Tamad ba si Papa? Siguro. Si Mama? Ang sipag. Masipag, o, di ba? Hindi, ano lang naman yun, Andrea, no? Mag-aaral ka siya ngayon ng first year college, tama? Ano yung pangarap mo? Maging teacher po. Teacher. Ano ang height mo? 5'7". Oo, 5'7". Pwede kang maging flight attendant. Ano ba pa pinangarap mo? Hindi po. Teacher po talaga. Teacher talaga. Yun talagang nasa puso at isip mo, yung maging teacher. So, saan ka naman mag-aaral sa ngayon? Sa Castilla po. So, pag ngayon kasi mag-aaral ka kamo, paano na yung yun nga, yung pagsakripisyo mo rin dito kay tito mo? Tinutok ko muna po kina mama. Kasi pag Kumbaga. minsan po, uwi-uwi naman po ako dito. Okay. So, yun Andrea, yun nga, maraming salamat kasi dito ka nakaantabay dito sa tito mo at yan si mama mo. Yun nga, maraming kung iba-ibang tao lang, no? Kung iba-iba lang, hahayaan na lang. Pero sa'yo ba ay bukal sa loob mo yung pag-aasikaso, pag-aalaga dito kay tito? Bukal ko sa puso ko kasi kapatid po siya ni mama. Kadugo po rin po siya. Yun, very good. So yun nga, pagiging teacher, ulitin natin ha. Sa pagiging teacher, ano yung gusto mong marating? Sakasakali. Gusto ko pong, kung sakaling matupad ko man po, gusto ko pong maturuan yung mga kapatid ko, pinsan ko, yung anak niya po. Ganon din po yung ibang tao. Wala ka bang pangarap na maging artista? Wala po. Wala ka bang pangarap na maging yung makilala sa social media? Wala talaga. So hanggang doon lang yung pangarap mo. Paano halimbawa, may nakapansin sa'yo, may nakakita sa'yo, sabihin, tatay, baka pwede makausap yan si Andrea. Gagawin naming artista. Kung yun na po yung opportunity, bakit hindi po tanggapin? Yan po yung nilingdad. Very good. So may boyfriend ka na? Ano ka nasisira, ulo? Wala po. Bakit? Pag-aaral muna po. Tinitingnan ko muna po kasi yung sitwasyon ng pamilya ko, tapos ng mga kapatid ko. Kung ano yung dapat ang gawin bilang panganay. Pangilan ka sa magkapatid mo? Panganay po. Oo, ikaw ang breadwinner. Ano ba? Tama ba yung term? Breadwinner o bride? Ano ba yun? Breadwinner. Breadwinner. Okay. So, kailangan mo talaga matupad ang iyong pangarap. Ano ba ang sitwasyon ng pamumuhay ninyo? Paminsan-minsan po, nakaahon din po sa hirap pag may huli si Papa. Pag minsan-minsan po, lubog na po sa utang. Ganun. Kaya paminsan naawa ako kina mama, kina Papa. Kaya ginagawa ko yung best ko bilang pangalan na makapagtapos ng pag-aaral. Very good. Ganda ng ano mo Andrea ha. Pagpatuloy mo yan ha. Dahil yun nga, nasabi mo ay ikaw pala ay panganay. So ibig sabihin may mga maliliit ka pang kapatid. Opo. Ilang taon ang bunso? Yung bunso po, 8 months po. So yun Andrea, dasal ko na makamit mo ang iyong pangarap. Huwag kang mag-alala. Kung ano yung kaya ng isang katulad ko ay ibibigay ko dito sa tito nyo nang nandiyan kayo. Salamat po. Yan. At salamat din sa tulong ninyo sa kanya at pag-aalalay. Yan, mga kalingap, mga kababayan, si Andrea. Nay, anong pangalan ulit ni Nanay? Joan po. So yun, Nanay Joan, maraming salamat kasi yun nga,
si Kuya Abel ay inaantabayanan ninyo, inaalagaan ninyo, lalong-lalo na sa sitwasyon niya na yan pala ay talagang grabe, no? Na aksidente na stroke pa, iniwanan pa ng asawa at nalayo pa yung anak. Para sa iyo, nanay, ano yung may papayo mo doon sa nanay ng iyong pamangkin na anak ng iyong kapatid? Para po sa akin, sa ginawa niya sa kapatid ko po, hindi, kahit ganun po ang ginawa niya, nakikita niya naman po yung sitwasyon ng kapatid ko. Kung sakali mapanood mo to, Amy, kita mo sitwasyon ng kapatid ko, pumunta ka dito, tinanggap ka namin ang buo, kahit hindi ka namin kilala dahil sa pagmamahal ng kapatid ko sa'yo. Pero, ano ginawa mo? Sabi mo, tutulungan mo. Kasi, kinausap kita eh. Sabi ko, nakakita mo sitwasyon ko ng kapatid ko. Sabi mo, mahal ko siya. Pero ano ginawa mo? Ninabas mo lang yung anak mo. Pagkapanganak mo, iniwan mo. Na parang ano, sabi mo, tutulungan mo. Pero nalaman ko, sumama ka sa ibang lalaki. Ngayon, nalalayo yung naawa ko sa kapatid ko eh. Kasi, akala ko makakabuo siya ng sarili niyang pamilya. Kahit ganon. Pero hindi. Mapapanood pa to, Amy. Yung makuha sa'yo yung konsensya. Kasi, hindi ka naawa sa kapatid ko. Sana inisip mo yung anak mo. Kawawa yung anak, lalaki, na walang ina. So, gano'n na lang siguro, ate. Mag-move on na lang tayo kasi ito naman siguro si Kuya Abel ay nakapag-move on naman na ano. At yun nga ay yung pag-atem niya ng mawala ng buhay ay yun po yung dapat ninyong antabayanan, ano? Nangalabi ko po ni tatay po sabi sa kanya. Yun. So, Hindi yan. siya kawalan. Sabi ko, hindi kawalan. Mas makapahinga kung ang kapatid mo hindi umintindi sa iyo, yung kapamilya mo, siya ang pumunta dito. Hindi siya kawalan para sa iyo. Sabi ko, yung anak mo lang isipin mo. Kung gagawin mo, minsan po kasi, nawa ko niyan, nakatulala. Minsan pangarap niya po talaga makapaglakad ng normal. Kasi gusto niya rin tumulong. Isang beses nga po, nakita ko na lang, may mga laot dyan, nagdadaom dyan. Pumupunta siya, humingi siya. Yung humingi siya ng isda. Na makatulong siya sa amin. Ipakita niya na kahit ganito lang ako managyuan, may silbi rin ako kahit papano. Humingi siya ng isda, bibigay siya ng 2 isda, ibibigay niya sa amin. No? Ito managyuan, may ulam na tayo mamaya. Kaya, yun din naman ang isang bagay na hindi ko sa inya, yung inanga ako sa kanya. Tapos minsan nga po, nakikita ko na lang na doon minsan pupunta sa bahay. Kita ko na lang yan na, parang nakikita ko, tinatalaw ko minsan yan. Nakikita ko, tabing dagat tumatalaw siya. Ang layo ng iniisip niya. Sabi ko sa kanya, kung ano iniisip mo, wag kang yung isip mo yung laging positive. Huwag kang isip na negative kasi una mo i-priority ko, hindi kami yung anak mo. Tama. So, yun ate, maraming salamat, ano? At Kuya Abel, yun ang kwento ng kapatid mo, no? Huwag mong isipin ang nakaraan. Nandito sila. Iyan, yung pamangkin mo, mga pamangkin mo, at kapatid mo. Sila ngayon ang kakapitan mo kasi sila ngayon ang lakas mo. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Siguro sa next na araw o sunod na araw, balikan ko kayo dito, no? Iyan, ate Andrea. Maraming salamat, ha? Yan. Okay? Ate, maraming salamat din, ha? Yan, maraming salamat. Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs Kalingap Rap. Shout out sa lahat ng ambassador, no? Ambassador Kalingap Jose, Ambassador Kalingap Mick, Ambassador J. Morelo Vlogs, Ambassador Joey the Great. At shout out sa lahat ng Deputy Kalingap Lydia, Deputy Kalingap Agnes, at sa mga deputy ng Katarman Samar, shout out sa inyo. At ayun, maraming salamat. Ate Lorin Moto, Ate Erin DB, Miss Yay, Ma'am Jean Stordiban, Ate Marie Istanbul Turkey,
TV, Ate Saliler, Ate Doldo Mondon, Ate Joy Meat, Miss Bais Joy, Ate Lily Hobilia, at maraming salamat Ma'am Ana Kuroda. Shout out sa Team Kuroda, shout out Daday Mix TV, shout out Darius Skip Minat, at shout out sa KTV Angels, shout out Kindred TV, shout out Maria Cusinera, at shout out Maestro 21 TV. At sa mga OFW natin mga kababayan, lagi po kayo mag-iingat kung saan po kayo naroroon, no? At sa mga nandito sa aking premiere, maraming salamat po sa inyong panonood. At lagi po tayo mag-iingat and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!